A day in a life na isang anak mo nagpractice magluto ng gulay. Morning edition. Dahil suspended ang klase ngayong araw, naisipan ni Yana na magluto ng gulay. Kaya tinulungan ko siya magayak at siya ang pinaluto ko, mga Mars. Suspended ang klase dito sa amin dahil nga kay Bagyong Crisel. Kaya naisipan ni Yana na magpractice magluto ng gulay. At dahil kaunti na lang ang gulay sa ref at yan na lang ang lulutuin niya. Kaya sa mga oras na to, inihanda na niya ang mga kakailanganin. At bago ang lahat, tinuruan ko muna siya kung paano linisan at balatan ang gulay. Kaya sinabihan ko siya na manood muna at maya't maya siya na ang gagawa. At dumating na nga yung oras na pinakahihintay niya. At sabi niya pa medyo mahirap daw. At sinabihan ko na siya dyan na sa una na talaga mahirap at sa kalaunan magiging sisiw na yan na gawain. At dahil nga mga babae tayo, dapat marunong talaga tayo sa gawaing bahay, lalong-lalo na ang pagluluto. At ayan na nga, mukhang nag-enjoy na siya. At habang nagbabalat si Ate Yana, mga Mars, ako na may kakain ng minatamis na saging. Niluto ko pala to nung kanina madaling araw dahil nakita ko yung saging na sobrang hinog na. Ganyan po pala ang kulay, mga Mars, dahil muscovado sugar ang ginamit ko. Hindi po siya ganun katamis gaya ng iniisip nyo. At alam ko mas matamis pa yung relasyon nyo kaysa sa saging ko. Aba, hindi rin magpapahuli si Yara. Binuksan na rin ang baon niya at kinain ito. At dahil tapos na rin si Yana magbalat, mga Mars, tinuruan ko na siya kung paano mag-slice. Kaya yung ginawa niya, mga Mars, pinanood niya muna ako bago niya gawin ang pag-slice. At sa mga oras na to, siya na mag-slice. Yes, mga Mars, hirap na hirap talaga siya dyan. Dahil nga raw matigas ang kalabasa. Pero nung talong na ang kanyang in-slice, abay, sobrang dali lang daw. Pero nung sinimulan na niya ang sayote, ako hirap na siya. Parang magkaaway na sila ngayon ng kutsilyong hawak niya. Pero hinayaan ko talaga siya dyan, mga Mars. At sinabihan ko lamang siya na yung gulay ang slice niya at hindi yung kanyang kamay. Ayan na nga, mga Mars, na hiwa-hiwa na niya ang sayote. Habang naghiwa-hiwa si Yana, ako naman naglagay ng oil sa kawali. At ayan na pala, mga Mars, ready na mga lutuin ni Yana. Kaya ang tanong, ready na ba siya? At ayan na nga, dahil init na ang mantika, nilagay na ni Yana ang bawang at sibuyas. Pagkatapos ay minekos-nekos na niya. At dahil nagtatalsikan ang oil, palipat-lipat na si Yana ng pwesto. Wala tayong magagawa dahil mag-aaway talaga yung mantika at spices. Kung sa relasyon nga may rumble, yan pa kaya na sobrang init. Dahil lumabas na ang aroma ng bawang at sibuyas, binuhos na niya ng lahat ng gulay. Pagkatapos ay minekos-mekos ulit at nilagyan na niya ng toyo at oyster sauce. At saka inihalong mabuti pagkatapos. At dahil gusto niya ng may sabaw, kaya nilagyan niya ng maraming tubig. Di na ako nangyala, mga Mars, kasi luto niya naman yan. At nilagyan na pala ito ng konting magic. At pagkalipas ng ilang minuto, mga Mars, luto na ang kanyang gulay. Agad niya itong tinikman at viola, masarap daw. Kaya naghain na siya at siya'y kakain na. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Till next video, bye yours!